Bago ang lahat, ito yung kumakalat ngayon sa online. Nabase kay Bill Simmons ang nagsabi dati noong 2019 na pwede nang mag-retire si LeBron dahil meron ng Ben Simmons. Dahil siya ang papalit dito kay LeBron bilang mukha ng NBA. Pero mukhang mauuna pa ata si Ben Simmons na mawala sa NBA kaysa kay LeBron. Base kay Bill Simmons, nagkaroon na ng agreement ang San Antonio at Phoenix Suns para kay Kevin Durant. Iintayin na lang ang NBA draft para isa formal ang trade ng dalawang teams. Ang rules, pwede kasing mag-trade ang mga teams kapag official nang natapos yung NBA Finals. Kung aabutin ang Game 7 by June 24 na, kung hanggang Game 5 by June 18. Ang NBA draft naman mangyayari June 25 or 26 US or PH time. Ang San Antonio ang naging preferred destination ni Kevin Durant na base kay Jake Fisher, gusto niya doon matrade at ang package na maisasama or na highlight ay kasama doon si Devin Vassell, maaalin din kay Keldon Johnson, Harrison Barnes at Jeremy Sohan. Kasama din doon ang number 14 pick, hindi yung number 2. Abuso na. Additional pa yung draft capital sa first at second round. Kung meron na palang verbal agreement ang San Antonio at yung Suns, papasok pa rin ba yun sa tampering? Nabasa ko lang sa comment yun eh, kung meron bang tampering kina Kevin Durant at dito sa dalawang team. Dahil si KD hindi naman free agent. Ang risk lang doon ma-outbid yung San Antonio kapag official nang pwede mag-trade ng player. Nakikita kasi ng San Antonio na si Kevin Durant ang magiging mentor kay Victor Wembanyama. Kapag yan naturuan ng if you can beat them, join them, tapos sila dun. Ang duda doon ng iba, pinalalakas lang yung off-season at mga trade transaction na pwede mangyari. After kasi ng statement ni Bill Simmons na ang San Antonio ang mapupunta ni Kevin Durant, hindi naman tumaas ang traction ni KD sa trade market dahil nakikita ng ibang mga teams 1-year rental lang si Kevin Durant at hindi pang contract extension. Risky sa ibang team na magbigay ng trade asset sa isang player na maglalaro lang ng isang taon. Kapag kasi na-trade si KD sa ibang team na hindi niya preferred, pwede siyang umalis or lumipat after ng expiry ng kontrata. Meron din nadagdag sa trade rumors na pwedeng sumala si Kevin Durant trade dito sa San Antonio at sa Suns, yung Utah Jazz. Dahil si Clarkson, Colin Sexton at John Collins ay candidate sa Jazz para matrade sa offseason. Parang si Clarkson, mag-aapat na taong ko nang ginagawa ng trade. Nakakadalawang trabaho na ako, hindi pa rin naaalis. Baka pang 5 matuloy na. Expiring contract si Clarkson kasama si Collins at si Sexton. Magkatunog pa yung pangalan nila. Ang preferred ni Clarkson maglaro sa isang team na mananalo naman sila. Ang preferred naman ng Jazz makakuha ng draft capital mula sa 3 players. Base kay Danny Ainge, since hindi sila makakuha ng big time player since last year pa, gagamitin nila yung mga natitira nilang player na may value para sa trade. Pero iba na ang value katulad ni Clarkson at ni Sexton kumpara ng mga nakarang taon. Lalo na si Clarkson, pababa na ang games. Nakalaro lang siya ng 37 last season. 16 points, 3 rebounds, 3 assists. Kinonek pa siya sa Lakers. Sabi pa naman ni Danny Ainge, 8 to 10 teams ang naglalaban para makakuha ng big time player. Hindi naman isa. Dumagdag pa doon na ang Minnesota ang isa sa mga teams na merong interest kay KD kaso walang interest sa kanila. Kaya after nang lumabas ang report kay Kevin Durant na papunta na siya ng San Antonio, ang isinamang kapalit niya sa rumors, si Ja Morant, papuntang Minnesota, kapalit ng 6-man nilang si Naz Reid. Ayos na duo yun sa Minnesota, isang babaero at isang gangster. Ang posibleng kasama ni Naz Reid sa trade si McDaniels. Parang lugi pa doon ng Minnesota kung si Nickeil Alexander Walker pa pwede. Legit starting unit si McDaniels na parang bando pero nakakascore. So sinabi ng Memphis na hindi nila iti-trade si Ja Morant, managinip na lang daw. Pero kung iti-trade ng Memphis si Morant, sa mas magandang package. Walang maibibigay na magandang trade package ang Minnesota sa ngayon. Dahil yung 2026 at 2030 na first round pick nila, San Antonio ang may hawak ng rights, sila ang pwede mag-trade nun. Ang 2027 sa first round nila naman, nasa Utah Jazz at binigay naman nila sa Phoenix Suns. Kung merong mga teams na pwede mag-isip na i-trade si Ja Morant, ito yung mga teams na yon na makakapagbigay ng magandang package. Houston, San Antonio, Brooklyn, Jazz pwede pero malabo, OKC pwede pa rin sa dami ng picks nila. At hindi pa sa kanila galing yun, kaya pwedeng mas mataas yung ranking sa mga susunod na taon. Ikinakabit pa rin kay Morant yung Miami Heat pero malabo din yun eh. Kasi nga dahil kay Pat Riley, yung crowd at fan favorite na mapuntahan ni Ja Morant ay Bulls. Meron silang sapat na draft picks na pamalit kay Morant, lalo na ngayon sa rumors na magre-rebuild sila sa mga guards.